Hello mga waray upay! Magkano nga ba ang cost of living dito sa Canada? For your information lang, lahat ng babanggitin ko ngayon ay based on my experience po ha. Nangyayari po ito as of now, currently at kasalukuyan. Hindi po ito ay gawa-gawa lang. Kaya guys, tara! Magkano nga ba ang rent namin dito? Well, nagre-range siya ng 1,125 Canadian dollar. Yes. Tumaas na po siya this year kasi nga mataas na po ang inflation ngayong taon. Kaya tumaas din po ang mga renta namin. Pangalawa ay ang electricity. This month, electricity namin ay umabot ng $80. Nung last month, nung 2 months ago, yung rent lang namin ay nasa $50. Guys, imagine, nag-increase siya ng $30. So, naging 80 na siya, 'di ba? So, next ay yung internet. Ito ay good deal na rin siya. It cost us $75. And then, yung car loan. Yung car kasi guys ay necessity talaga siya dito sa Canada. So, kailangan mo talaga ng kotse. Pag walang kotse guys, kuroglanay guys pag winter. Ganon. So, yung monthly namin dito ay nasa $630. And then, sumunod naman yung car insurance na nasa $285 po siya monthly. Guys, dito ay bawal kang mag-drive kung wala kang car insurance. Huhulihin po kayo ng pulis, ganun. So, lahat po ng kotse dito ay insured. Kahit anong mangyari man po ay at least you are safe. And the next ay yung grocery. Monthly namin ngayon ay nasa 700 pesos, $700, okay? Kasi weekly gastos namin ay naabot ng 130 to 150 yung range. So it depends lang naman kung magkano ang nagagastos kada grocery week. Tapos sumunod ay yung life insurance. Guys, sa Canada, ito po ay mahalaga at importante. Kasi kahit ano man mangyari sa inyo ay hindi na po mamumroblema ang inyong pamilya once na may masamang mangyari. Huwag naman sana. Tapos yung sunod ay yung RRSP. Ito po ay hindi naman to mandatory pero kino-consider din ito na kailangan bawat tao ay mayroon. So nasa $100 din siya. Tapos yung sunod ay yung gas. Thankfully ay nag-move out na po kami sa mas malapit sa workplace ko tsaka sa hobby ko. Kung dati-rati ay after 3 days kami nagpapagas. Ngayon guys, every after 10 days siguro ganun. So sabihin natin yung monthly namin na gas ay 200 Canadian dollar. Kasi po, depende kasi siya sa rate po ng gas. Minsan mababa, minsan mataas. So, yung range lang po na inilagay ko dito ay 200. So guys, tinotal ko na po siya. Umabot po siya ng 3,295 Canadian dollar. So, kaya convert sa peso ay nasa 131,800 pesos. Well guys, sa 131,800 pesos, hindi ko pa po sinama doon yung other expense namin ha. Kagaya ng student loan, credit card, tsaka yung savings. Hindi ko po yun sinama kasi depende po yun kung magkano po ang inyong babayaran sa sa credit card, tapos sa student loan, kasi ako may student loan pa ako dahil nga nag-aral ako dito sa Canada at hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin siya guys. Yes. Yan po yung aming expense monthly. Take note, wala pa kaming baby, wala pa kaming anak. Dalawa pa lang kami ng asawa ko. Yan na po ang aming monthly na expense. Pero take note ha, hindi rin po ito same sa may mga mortgage, sa may mga nagbabayad na rin ng bahay. Kasi guys, pag may bahay ka dito, mas malaki ang inyong gastos. Kumbaga yung 3,295 namin, pang mortgage pa lang yan ng iba. Kasi mostly guys, ng big family, umaabot talaga yan ng above $5,000. Well, it depends kung paano sila gumastos, okay? At depende rin po kung gaano rin sila karami sa kanilang bahay. Hindi rin po lahat na nandito ay swerte.
siguro masasabi ng iba, lahat ng nasa Canada ay maswerte na ang buhay, nakaangat-angat na. Well, ang sasabihin ko lang po sa inyo, sipag at tiyaga lang po talaga. Yun lang po talaga ang important key sa ating buhay. Kung gusto nyo po ng marangyang buhay, magsipag po tayo, huwag po tayo tatamad-tamad. Kasi kung maging tamad tayo, wala tayong kakainin, hindi tayo mabubuhay. Kaya work hard lang tayo, laban lang. So ayun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless. Bye!